Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 15, 2024, Lunes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ni Samuel chapter 15 verses 16 to 23. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat tinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkos ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam, at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Matatandaan niyo po, nung Sabado ay narinig natin ang kwento ng paghirang kay Saul para maging hari ng Israel. At makalipas ang ilang taon ng panunungkulan, ngayon sa kwento natin sa unang pagbasa ay kinausap ni Samuel si Saul at sinabi dito ang mensahe ng Panginoon na siya po ay lumabag sa kanya, sa ipinag-uutos ng Panginoon. Parang sa unang tingin natin, kapag tiningnan mo ito, ay okay naman sana si Saul. Okay naman yung ginawa niya, sinunod naman niya, pero yun nga lang po, sabi dito, pinag-imbutan. So, ibig sabihin ay kinuha niya yung hindi para sa kanya. Ito yung mga baka, mga hayop na kinuha at sinamsam na hindi naman sinabi sa kanya ng Panginoon na kunin, kasi para bang para kay Saul, marahil nanghihinayang siya at ginajustify pa niya na ang mga ito na kinuha niya ay para sa pag-aalay sa Panginoon o gagawing handog na sa kanyang pag-uwi. Pero maganda rin po yung punto na pinaliwanag ni Samuel na sabi dito na hindi nagustuhan ng Panginoon ang handog o hindi magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain. Kundi mas gusto niya yung matuto siyang sumunod. Ang tao matutong sumunod. Para bang sa lahat ng mga ginagawa natin, mababaliwala ito kung hindi naman tayo marunong talagang sumunod sa Diyos. So, ginagawa natin yung kung ano ang gusto natin, kung ano ang sa tingin natin makakabuti. At kung tutuusin, ito ay desisyon natin. Kaya nga yung sa atin po, tayo, pala desisyon tayo na sa parang ang gusto natin, ito yung maganda, ito yung, pero nakakaligtaan natin yung pinakamahalagang ugali na gusto ng Diyos na gawin natin. Yan ay ang pagsunod sa Kanyang ipinag-uutos. Kaya nga yung pakikinig ay higit na mahalaga.
matuto tayo. No? Kasi itong si Saul, no, anong nangyari? Yung consequence ay, kumbaga, yung dating mapagpakumbaba, yung dating sumusunod, ngayon ay, sabihin natin, medyo naging malaki na ang ulo, naging mapagmataas na, nagdesisyon na hindi kumukonsulta sa Panginoon, kung kaya ang consequence ay aalisin na siya sa pagiging hari ng kanyang bayan. Kadalasan po ito rin yung ating nagiging pag-uugali. Nakakalimot tayo kung sino ang naglagay sa atin sa isang katungkulan. Kung ano man katungkulan na meron tayo, dati pure pa yung ating intention, napakabuti pa natin, sumusunod talaga. Kalaunan kapag umaakyat na sa ulo natin yung belief sa sarili, yung paniniwala natin sa sarili, kung kaya nagdedesisyon na tayo ng hindi natin, na hindi naman kagustuhan ng Diyos. Malinaw po dito, sana mapagnilayan natin na higit na magugustuhan ng Diyos yung marunong tayong sumunod sa Kanya kaysa sa kung anumang mga ritual o mga sakripisyo, pagpapahirap na ginagawa natin. Hindi yon ang ikinatutuwa ng Diyos sa tao. Number one ay yung obedience. Importante po yun. Kahit na sino pa tayo, pinakamababa man o pinakamataas ang katungkulan sa lipunan, pa sa simbahan man o sa gobyerno, ang dapat po ay mas pagtuunan natin ng pansin. Sabi niya, hindi tayo magkakamali kung tayo po ay sumusunod sa Diyos. Huwag nating panghinayangan at huwag nating pilitin na i-justify yung ating mga ginawa na umantong sa pagsuway sa ipinag-uutos ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.